Pagbati sa'yo, salamat sa pagbabahagi mo ng mga material na ito sa amin. Handa ka na bang himayin natin to ng masinsinan? Tara, mukhang interesting yung mga koneksyon na binubuo ng mga source mo. Oo, di ba? Ang paksa natin ngayon, nagsisimula sa isang pamilyar na ideya. Si Jesus na hindi raw dumating para siraing ang kautusan. Kundi, para to pa rin ito. Eksakto. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng tuparin? Mula dyan, dadalhin tayo ng mga source sa luma at bagong tipan, sa banal na espiritu. At hanggang sa dulo, yung tinatawag na dakilang puting trono ng paghuhukom. Yun. Kaya ang misyon natin ngayon, unawain ang lohika na naguugnay sa lahat ng ito. Sige, simulan na natin. Game. Unang punto, Mateo 5.17. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang sirain ang kautusan. Naparito ako upang tuparin. Sa unang pandinig, parang ang simple lang, no? Parang sinunod lang niya lahat ng utos. Check, check, check sa listahan. Pero parang may mas malalim pa dyan, di ba? Oo. At dito talaga nagsisimula yung pagbabago ng pananaw kasi ginagamit ng source ang isang napakagandang imahe. Ano yon? Ang kautusan daw ay isang anino. Sa isa sa mga orihinal na material, ang salitang ginamit ay krimja or grimja. Anino? Oo, kumbaga isa siyang blueprint. Alam mong may ipinapahiwatig pero hindi pa yun ang mismong gusali. Isang patikim lang, parang ganon. So kung ang kautusan ang anino, ano yung totoong katawan? Si Kristo mismo. Ang ibig sabihin ng tuparin dito ay hindi lang sundin, kundi punuin o gawing buo. Ah, okay. Kung paano siya magmahal, kung anong kinamumuhian niya, kung kailan siya nagagalak, yan mismo ang naging buhay na kahulugan ng bawat utos. Parang, isipin mo, anino ng pagkain? Nakikita mo yung hugis pero hindi mo matitikman. Ang kautusan, yun yung anino. Si Jesus, yung mismong pagkain na dumating. Kaya nga sinabi sa 1:1.14, ang salita ay naging laman. Yung dating listahan ng patakaran naging isang tao. Nahahawakan. Naging tao, oo. Nakikita, naririnig. Okay, pero teka, kung siya ang naging perpektong kautusan, hindi ba't mas pinahirapan niya ang sitwasyon para sa atin? Paanong pinahirap? Kasi sa Mateo 5 din, sunod-sunod niyang tinaas yung standard, di ba? Hindi lang huwag kang papatay, kundi kahit galit lang sa puso, may hatol na. Oo, tama. Hindi lang huwag kang mangangalunya, pati pag nanasa sa isip, kasalanan na. Mhm. Paanong naging katuparan yun kung mukhang mas naging imposible? Magandang tanong yan. Kasi dyan lumalabas yung tunay na layunin. Hindi niya ito ginawang mas mahirap para lang pahirapan tayo. So, para saan? Hindi yung panlabas na aksyon, kundi yung panloob na kalagayan ng puso. Sinasabi niya, ang problema ay hindi lang sa ginagawa ng kamay nyo, kundi sa pinanggagalingan niyan sa loob. Okay, malinaw. So ang kautusan, hindi na listahan, kundi isang persona. Ngayon, paano to kumukonekta sa isa pang malaking konsepto, ang tipan? Ang koneksyon ay nasa paraan kung paano tinatakan yung mga kasunduan. Sa lumang tipan, sa panahon ni Moises. Sa bundok ng Sinai? Oo, doon. Nagkaroon ng kasunduan. Sabi ng mga tao, lahat ng sinabi ng Panginoon, gagawin namin. Tapos, para tatakan yon, gumamit sila ng dugo. Dugo ng hayop. Dugo ng hayop na iwiniksik sa mga tao at sa altar. Bakit dugo? Bakit ganun kaimportante ang dugo sa usapang ito? Dahil sa prinsipyo sa Hebreo 9.22 na kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Yun pala yun. Ang dugo kasi, simbolo ng buhay. So ang pagdanak nito, ibig sabihin may kapalit niya buhay para sa kasalanan. At yung sa lumang tipan, anino lang ulit yon. Dugo ng hayop para sa isang aninong kasunduan. At syempre, ang kasunod niyan, Ang bagong tipan. Eksakto. Kaya noong huling hapunan, kinuha ni Jesus yung kopa at sinabi niya, ang kopang ito ang bagong tipan sa aking dugo. yon. Grabe yung deklarasyon na yun, no? Sinasabi niya, yung dating kasunduan na tinatakan ng dugo ng hayop, tapos na. Ito na ang bago. At ang pantatak dito, ang sarili kong dugo. Ang dugo mismo ng nagbigay ng kautusan. Wow! Yun ang selyo.
Kung isa itong kasunduan, parang kontrata, ano yung mga terms and conditions kumbaga? Anong pinapangako natin? At anong kapalit galing sa kanya? Dito nagiging napaka-personal ng paliwanag sa source. Ang kasunduan ay ito, tayo, sa pagtanggap natin sa kanyang dugo, nangangako tayong susundin ang kanyang kautusan ng pag-ibig. At ang kanyang pangako, Bilang kapalit, babayaran niya ang lahat ng pagsuway natin gamit ang parehang dugo na yon. Kaya ang pananampalataya, ayon dito, hindi lang isang paniniwala sa isip. ito ay pagpasok sa isang tipan. Oo, isang tipan na may dalang pangako at responsibilidad. Sandali, rito ako medyo naguguluhan at baka pati ikaw na nakikinig. Kung ang kasalanan, nabayaran na ng dugo, Aha. at yung pagpasok sa tipan na to ang nagliligtas, parang tapos na ang usapan, di ba? Mhm. Ligtas na. Mukhang ganun nga. Pero bakit mayroon pang malaking eksena sa dulo? Itong dakilang puting trono ng paghukom o Bekbojada Shimpan. Bekbojada? At ang mas nakakalito, hahatulan daw ang lahat ayon sa kanilang mga gawa. Parang sinabing, ligtas ka na, pero teka, check muna natin ang performance review mo. Hindi ba magkasalungat yun? Dito pumapasok yung isa sa pinakamahalagang paliwanag sa mga source mo. Ito yung nagdudugtong sa lahat. Sige. Ang paghuhukom daw, hindi yan para alamin ng Diyos kung sino ang ligtas. Alam na niya yon. So para saan yun? Isa itong pampublikong paghahayag, isang pagpapatunay sa harap ng buong sansinukob kung sino ang tunay na nanatili sa tipan. Para makita ng lahat. Eksakto, kasi yung mga anghel, yung mga tao, hindi naman natin nababasa ang puso ng isa't isa, di ba? So kailangan ng objektibong basihan para sa isang patas na hatol at yun yung mga gawa. So ang mga gawa ay nagsisilbing ebidensya sa korte. Tama. Ebidensya kung ang pananampalataya ay totoo at buhay o kung salita lang, hindi yung gawa ang nagliligtas. Pero ito ang nagpapatunay ng kaligtasan. Yon, ito yung nagpapatunay na natanggap mo na nga yung kaligtasan. Okay, sige, gets ko na yung konsepto na for proof ito, hindi for salvation. Pero may isa pang problema. Ano yon? Malinaw din kasing sinasabi sa source, sa sariling nating pagsisikap, hindi tayo makakagawa ng mabuti. Ito na yung parang catch-22. Oo. Paano magiging patas na hutulan tayo batay sa gawa kung sa simula pa lang imposible pala nating gawin sa sarili nating lakas? Parang setup for failure. At yan napapasok yung missing piece, yung nag-iisang solusyon sa problemang yan. Ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu o Songyong Hananim, yung kakayahang gumawa ng mabuti, mamunga ng pag-ibig, kapayapaan, lahat yan. Yung bunga ng espiritu. Oo, hindi yan galing sa atin. Ipinagkakaloob yan bilang kapangyarihan sa mga pumasok sa bagong tipan. Siya yung nagiging power source natin. Kung ganon, hindi pala talaga ating gawa ang tinitingnan sa paghuhukom? Kung ikokonekta natin lahat, tama ka. Ang tunay na tanong pala sa araw ng paghukom ay hindi lang ano ang ginawa mo, kundi kaninong kapangyarihan ang pinairal mo sa buhay mo. Namuhay ka ba sa sarili mong lakas, na tiyak na bagsak? O namuhay ka ba sa ilalim ng paggabay ng banal na espiritu? Yun. Ang mga mabubuting gawa ay ebidensya lang, simptomas ng isang buhay na isinugo sa espiritu. Yun ang ultimong ihahayag. Okay, unti-unti nang nabubuo yung larawan at may isa pang karakter dito na binabanggit, si Satanas. May sinasabing argumento o legal na hamon daw siya. Ano to? Mahalaga to ha, kasi ayon sa source, ito yung dahilan kung bakit kailangan ng buong prosesong ito. Okay. Ang argumento ni Satanas, simple pero tuso. Ang mga utos ng Diyos, sabi niya, ay imposibleng sundin ng sino mang nilighat. At kung totoo yan, dalawang implikasyon. Una, kung imposible ang utos, hindi makatarungan ng Diyos. Malupit siya. Okay, may punto? Pangalawa, kung hindi makatarungan ng utos, ang kasalanan ay hindi tunay na kasalanan. At kung hindi ito kasalanan, hindi dapat parusahan si Satanas. Teka, mabigat yan. Kung mapapatunayan niya yun, hindi lang siya ang makakalusot. Buong konsepto ng hustisya ng Diyos ang guguho. Ganun ba kabigat ang nakataya rito? Ganun mismo kabigat. Sinasabutahin niya yung mismong pundasyon ng pamamahala ng Diyos, At dito, ang krus.
Ang krus? Ang naging tiyak at pinala na sagot ng Diyos sa legal na hamon na yan. Dalawa ang bahagi ng sagot. Una, si Jesus bilang isang nilalang sa anyong tao, perfectong tumupad sa kautusan. Mula simula hanggang tulo, pinakita niya, tingnan nyo, posible. Pinabulaanan niya yung argumento ni Satanas. Yung unang bahagi, oo. At yung ikalawang bahagi ng sagot, Para sa atin. para sa atin. Ito ang nagdudugtong sa lahat. Sa pamamagitan ng dugo at ng bagong tipan, ibinibigay ang banal na espiritu. Yung power source. Yun, yung espiritu ang nagbibigay kakayahan sa mga tao na, tulad ni Kristo, masunod din ang kautusan. Kaya ang bawat mananampalataya na namumuhay sa espiritu, Ay nagiging buhay na ebidensya sa korte ng San Sinocob. eksakto, ebidensya na ang kautusan ng Diyos ay hindi lang posible, kundi mabuti at makatarungan. Dahil dyan, napatunayang lehitimo ang kautusan, at yan ang magiging basehan sa huling paghatol sa lahat, pati na rin kay Satanas. Okay, grabe. Pagkatapos nating pagtagpi-tagpiin, lahat, kautusan na naging tao, tipan na may dugo, espiritu na nagbibigay lakas, paghuhukom bilang patunay, parang bumabalik na lahat sa sentro. Sa dalawang pinakadakilang utos. Oo. Eksakto. Pero binibigyan ito ng source ng isang napaka-personal at Christocentricong lente. Yung unang utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ginagawang mas partikular. Oo, nagiging ibigin mo si Jesus, yung manlilikha na tinutukoy sa source bilang Jewi Hananim o ikalawang persona ng Diyos, nang higit pa sa pamilya mo, sa sarili mo. Maging sa buhay mo. Yun pala ang koneksyon sa Mateo 10:37. Yun mismo. At yung pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dito, may kakaibang twist sa paliwanag. Paanong naging ibigin mo si Jesus bilang iyong tunay na kapwa? Dito talaga nagiging malalim, no? Ang paliwanag ay si Jesus ang naging tunay nating kapwa sa pinakamatinding paraan. Gaya ng mabuting Samaritano. Parang ganun. Siya raw yung dumating at nagligtas sa atin mula kay Satanas noong tayo'y walang kalaban-laban. Siya ang ultimong kapwa na nagmalasakit. Ang tanong ngayon, paano natin maipapakita ang pag-ibig pabalik sa Kanya? Sandali, linawin natin. Paano mo mamahalin bilang kapwa ang isang persona na hindi mo nakikita? Ayon sa source, paano to nagiging praktikal? Ang sagot ng source ay ito, sa pamamagitan ng pagmamahal sa mga taong Kanyang isinugo. Ang pagkatanggap at pagmamahal sa mga kumakatawan sa Kanya ay direktang pagpapakita ng pag-ibig sa Kanya. Yun yung koneksyon sa sinabi niyang, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. So, nagkakaroon ng konkretong paraan para isabuhay yung utos? Yun. Wow! Nagsimula tayo sa isang talata sa Mateo at dinala tayo sa isang kumpletong parang cosmic legal drama. Kaya pala, ang tugon natin kay Jesus ayon dito ay hindi lang isang paniniwala sa isip, Hindi lang. Ito ay pagpasok sa isang tipan. isang tipan na tinatakan ng dugo, binigyang buhay ng espiritu at napatutunayan ng ating mga gawa. Na lahat ay nakasentro sa pag-ibig sa Kanya bilang Diyos at bilang kapwa. Grabe! At iiwan namin sa iyo ang kaisipang ito na parang buod na ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagsunod sa isang listahan para makuha ng pabuya o makaiwas sa parusa. Hindi pala. Ayon sa mga source na ito, ang pagsunod ay patunay ng isang relasyon, isang buhay na isinuko sa paggabay ng Espiritu. Na siya namang nagpapatunay sa katotohanan ng kautusan sa harap ng buong sansinukob. Tama. Kaya ang tanong na iniiwan sa'yo para pag-isipan ay hindi lang naniniwala ka ba, kundi base sa lahat ng ito. Kung ang buhay mo ang ebidensya na isusumiti sa korte ng sansinukob, ano ang ipinapatunay nito?